Susi Tomota mamaya is ayaw natin maantala yung pila bukas. That's why it's going to be released within 3 days. And even tomorrow, dahil sa 30 sites na yan, hindi sila sabay-sabay. Merong morning batch, may afternoon batch. At tomorrow, ang panawagan rin namin sa mga tricycle driver natin, huwag po kayo pupunta sa payout site kapag hindi nyo pa schedule. Kasi hindi ko a-appear ang pangalan nyo sa mga babayaran, bibigyan ng tulong pinansyal bukas. Baka kinabukasan pa kayo. Para sa karagdagang informasyon tungkol sa schedule nyo, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units. Again, hindi ho namin hinihikayat na ang lahat ay magtungo ng sabay-sabay. Kasi working day po tomorrow at gusto natin na hindi mahirapan ang riding public. Ayaw natin makakos ng commotion. Pangalawa, sa mga driver natin, simple lang ang dadalhin nyo bukas, driver's license, original, pati isang photocopy. Yun lang. Wala na kung iba pang dokumento. Ito ay alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo na pag na tulungan ng ating mga super, pero siguraduhin rin na mabilis ang proseso. So the two directives ng ating Presidente ay magaganap bukas. Yung masimulan na ang tulong pinansyal para sa mga vulnerable nating drivers and at the same time, yung mas pinabilis na proseso. Also, pag bukas, i-announce po namin sa inyo, mag-ikot kami ni Sec Banoy, meron din kayo makikita mga help desk sa lahat ng 30 na payout site. Yung help desk ay tatauhan ng DSWD, ng local social welfare ng syudad, pati na rin ng regulatory unit nila. Para pag nagkaroon ng konting diferensya lang, ibig sabihin siya naman yung nasa listahan, pero nag-iba yung birthday na nakalista, we can try to fix it on the spot para alinsunod sa utos ng Pangulo, hindi pa balik-balik yung tricycle driver on the spot. Makukuha niya yung kanyang financial assistance. With that said, I'll yield the floor to Secretary Banoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? Tulad nga ng sinabi ni Secretary Gatchalian, bukas po magsisimula na po kami mag-roll out ng ating subsidiya pagdating sa ating mga tricycle drivers dito sa NCR. Last week po nag-usap kami ni Secretary Rex. Ang plano kasi dito, dapat tuloy-tuloy ang programa para huwag masayang yung logistics. No? So ang isa sa mga pinag-usapan namin pagkatapos nitong mga tricycle drivers dito sa NCR, ang tansya po ng DSWD, because of their effectiveness, kakayanin nila ito ng 3 araw. Dapat tuloy-tuloy kami. So, ang ginagawa po naman namin ngayon sa DOTR LTFRB, kailangan namin ibigay yung listahan namin pagdating sa other transport groups. So, nakompleto na po namin yung TNVS, nakompleto na din natin yung motorcycle taxis, kinokompleto pa natin yung mga ibang listahan natin. And we're coordinating closely pagdating sa delivery riders kay Secretary Aguda. Nakausap ko siya over the weekend. At instructed his staff also to give priority dito sa delivery riders natin. Ganon din sa ating mga sinasabi nating chuper ng jeepney. Kasi nga po, ang meron lang kaming listahan sa LTFRB ay yung operators. We don't have the list pagdating sa ating mga chuper. Ang kautusan ng ating Pangulo, dapat lahat mabigyan, mas lalo na itong mga chuper at driver. Ngayon po, ang sabi ni Chairman Vigo, umaabot pa lang kami ng mga 12,000 pagdating dito sa NCR, pagdating sa drivers. At kailangan kasi mabuo ng DSWD yung ating listahan para po huwag madoble-doble yung ating ibibigay na subsidiya. Bilatasit may sa pagdating naman sa DOTR, meron tayong 2.5 billion na separate subsidy po, no? Fuel subsidy. And hopefully, makukuha natin yung pondo within this week, yung NCA,
from DBM. Kinokompleto namin ngayong araw yung mga dokumentong kailangan. At ang napag-usapan namin ni Secretary, once we have the funding for this fuel subsidy, we can do a simultaneous and parallel distribution also with respect to other funds. For example, pagdating sa ating mga bus operators, masisimulan na natin yan. No, basta nasa atin ang pondo, so makikita nyo mga iba't ibang mga activities pagdating sa subsidiya natin. Pagdating din sa jeepney operators natin, may pondo din po. May listahan at may pondo din po ang LTFRB. So ito po yung maasahan natin in the next few weeks, and this will be a nationwide rollout. Pagdating sa tricycle drivers, inuna lang po natin ang NCR. Sa amin naman po, pagdating sa mga bus operators, kung abutin natin nationwide, kasi meron naman tayong mga regional offices, no? Ganun din sa mga iba't ibang mga transport. Thank you po. Siguro, we can start entertaining Yeah, questions. yung questions, pakilimit muna ng 2 para to give others a chance. Dalawa yung microphone, ha? Pwede mo gamitin. So, yung mga magtatanong, punta doon. Secretaries, kay Secretary Gatchalian at kay Secretary Lopez Bon. Sir, yung after ditong sa mga tricycle bukas mula ng tricycle 3 days, may target area, although sinasabi kinukumpleto pa yung listahan, may target po ba tayo na isunod na yung sa mga jeepney drivers or other modes ng transportation pagkatapos itong sa mga tricycle? Naging usapan namin ni Secretary Bale at ni Chairman Vigor, yung mga ibang modality by tomorrow, may bibigay na sa amin yung pangkalahatang listahan. So tinatarget namin na yung mga jeep sana sa Monday, magsimula na ho kami ng payout for the jeepney drivers in NCR. And then sunod-sunod na siguro yung mga iba pang sectors. Siguro, bigay ko lang kay Secretary yung sectors that we have identified. Thank you, sir. Tama nga po yun, no? We're targeting, unahin natin the jeepney drivers. That's why we're completing the list. Sabi nga ni Secretary Rex, kailangan din makompleto para makita natin lahat. Tapos na kami sa listahan ng TNVS. So dito po sa NCR, I think that's 34,000 per amount. Pagtapos na rin po kami sa MC Taxi, I think that's 33,000 per amount. Tapos yung delivery riders natin, ito nga po yung kaninang sinasabi ko, we need to have a cross coordination with DICT. Kasi ang target beneficiaries natin dito is more or less 140,000 thereabout. At kailangan namin kompletohin din. Dito na po sa NCR po. No? Ito po yung mga Lalamove, Food Panda, and everything. May nagbigay po tayo ng deadline sa LTFRB na tapusin niya hanggang bukas para sa ganun naman maibigay natin sa DSWD so that they can do the cross-referencing and validation of data. But one thing is for sure, itutuloy-tuloy po natin ang programa. No? So since andyan na po yung ating logistics, sabi nga ni Secretary Rex, mas mainam po na tuloy-tuloy at yung proseso mapadali pa mas lalo. Last question na lang po, mamaya na rin ibang question. Yung sa mga karating na probinsya, tricycle bukas, sa mga karating na probinsya, kailan po most likely yung target natin, Secretary? Nag-start na kami mag-collate ng list. So sa madaling panahon, masisimulan na rin yan, tulad na nabanggit ko before. Iba-iba naman yung regional offices namin. Nagko-collate na or we're starting the process of collating the list para ma-pay out na rin po yan. Okay po. Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Secretary, ano yung mga nakikita nating challenges sa distribution natin ng Ayuda Tomorrow? Well, ako, I'd like to look at the positive rather than the challenges. Ako, confident ako that we will be able to do this smoothly kasi katuwang natin yung 17 alkalde ng Metro Manila. Gusto ko samantalahin yung pagkakataon, siguro I speak for Secretary Manoy, na yung 17 mayors have been very cooperative, very supportive. From the get-go, talagang very aggressive sila. Alam naman natin na meron siyempre may maririnig kayo, there is no perfect list. Meron siguro kayong maaaring marinig na
isolated cases na nawawala yung pangalan. Pero ito na lang po siguro yung gusto namin sabihin. Kung sakaling mawawala o nawala ang pangalan yun in the next 3 days, hindi naman ibig sabihin hindi ka na makakatanggap. Kung pumunta lang tayo sa local government units natin at kami nakakausap sa mga LGU to probably do a make-up much later. Pero as far as we're concerned, this will go on seamlessly tomorrow in the next 3 days. So I'd rather say na kamada na natin, kamada na maayos, dahil nga sa tulong ng 17 nating city mayors or LGU chief executives ng Metro Manila. Yeah, and if I may add lang, ma'am, ang magandang pagbabago ng polisiya ngayon, dati-dati po yung mga ginagawa nating fuel subsidy, ang tinutugunan lang natin ang operators. Kaya po nagkakaroon ng mga issue na yung mga drivers itong operators, hindi sila nakakatanggap. But because of DSWD, kay Secretary Gatchalian at ating Pangulo, ang kautusan niya pati lahat mga drivers mabibigyan. So yung mga ganitong issue sa tingin namin, kahit papaano mababawasan at hindi na po magiging talagang malaki pa yung issue na pag nabibigyan yung operators na hindi nakakaabot sa amin. Kasi yun ang tinututukan ng DSWD natin. Sa future plans po natin ang pamahagi ng ayuda, kasama na ba sa kinoconsider yung online, yung pagbibigay ng cash aid? Well, it always is naman, like in the case of our 4-piece beneficiaries, we've already moved to GCash. Pero ito kasi you have to remember, yung sa tricycle drivers, a lot of them changes regularly. Minsan ngayon, pumapasada siya, maaari siya ilagay natin sa database, isuhan ng online account or ng e-wallet, pero baka hindi na naman siya susunod. So we're at the risk of crediting sa hindi na beneficiaryo. Kasi natuklasan ko ako, nag-ikot kami sa mga iba't ibang terminal ng tricycle, mabilis talaga. Ako nag-email ako, mabilis magpalit eh. Maaari na benta, driver operator ako, akin yung motor, tricycle, ako rin nagmamasada. Pero ayoko na, ibinenta ko. Na pag binenta niya kasi, mabilis yung transaction sa local eh. So we really have to figure out a way to capture this regularly. In fact, in most LGUs, annual yung updating rin nila. Pero even if annual, may mga nagpapalit na beneficiary ko sa gitna. I can say na yes, we want to do the digital format, the e-wallets, pero we really have to consider the nature of the sector na napakabilis ng turnover. So this is the safest, Secretary, na para yung mga kailangan ng tulong, sila talaga yung makakatanggap. Safest and we don't run the risk na nag-credit tayo sa isang tao na maaaring namatay na. Pero nasa database natin. So ayaw natin mangyari yung natutulog yung pondo. Kaya ito, physical siya pupunta, pero yung payout, as I mentioned, 30 payout centers yun in Metro Manila. So madali nilang puntahan yun. Kami na ang lumapit sa kanila. And the LGUs are helping us also. Secretary, good morning po. Johnson sa ABS. Sir, just to clarify, yung 5,000 pesos na ayuda will not go to the operators of tricycle driver, but directly to the driver. Paano kung dalawa o tatlo yung nagre-review dun sa tricycle? Siguro sa kasi technicalities. Yeah, tama po yun, no? Tama po yun. Alalahanin po natin na ito nga po ang pinanggagalitan ng pondo dito, yung AX natin. So, itong mga driver, mga super natin, ito yung mga talagang sinasabi natin, individuals in crisis situation. Ito yung pinupunto po natin kanina, na dati-rati po sa operator yung binibigay. That is insofar as until farm is concerned. Kasi yun lang po yung meron kaming datos. But because of this DSWD AX, ito po, dediretso na rin po sa drivers natin. And since meron na silang data also for drivers, sa DSWD, pwede din namin po gamitin also pagdating sa amin. Kasi nakalagay sa 2025 GAA namin, operators/drivers also. So mabibigyan ang operator, mabibigyan ang drivers. Pero sa DSWD, unahin nila yung drivers. And kung managdala ng Johnson, I think there are 3 categories and Sec Mali can correct me this. Speaking as a former mayor, merong straight out driver, siya yung nagbaboundary. Merong driver-operator, siya na yung may-ari ng unit, siya rin yung namamasada. At meron yung purely operator lamang.
So for this round, we are going to assist the drivers and the driver who also is an operator. May ganun kasi, di ba? Driver ka na, operator ka pa. Sir, isa pa. For the record lang ulit, ano? Ang motorcycle taxi driver, bakit pati food, yung food delivery rider ay kasama sa makatatanggap? And yun yung school service, meron mong news item na parang kasama pati school service sa magbe-beneficio ng 5,000 pesos. Kasama po, pero with your permission, sir, hayaan ko po si Chairman Vicor sabihin yung list. No? Kasama yung transport, service, school service. Dito po sa DSWD AIX program po dati, apat na sektor po ang aming cover. One is the tricycle, motorcycle taxi, yung PNVS, at saka yung delivery services po dati. Yun po ang aming, for this purpose. Yung school service po, dito po sa ibang mundo naman po yan. Yun po ang dati. Ay, yung jeepney po, sorry. Yung jeepney driver po yung wala kasama sa AIX program. So yun po ang AIX. Yung iba po, doon po sa ibang mundo po lang. Same amount, 5,000. Yun ang aming sasabit kay Secretary Bang yung distribution po na kasi mas malawak ngayon to, hindi na to tricycle, ito yung modes of service will be submitted to the Secretary for his approval. Kung magkano po ang recommended per mode of service. Mas konti po ang pondo na nasa amin po 2.5 billion. Hiramin ko lang po, no? Dalawang programa po ito. Sa AIX po, 5,000 po yan. Lalahanin po natin na meron ding 2.5 billion subsidy, fuel subsidy under DOTR. Ito po yung sinasabi ni Chairman Vicor. Ano ba yung ang rule of thumb po namin? Ano ba yung mga transport modalities under LTFRB na kasama dito? Buses, no? Provincial, metro, P2P, taxis, yung regular taxis natin, jeepney, whether modern or traditional, tapos school service. As long as regulated ka po ng LTFRB, kasama ka po sa fuel subsidy program. May mga transport modalities ba na hindi regulated ng LTFRB pero kasama sa programa? Meron po. Ano po yun? Dalawa po. Yung MC taxi at saka yung delivery riders. Na makasasama pa rin sa programa. Joseph, if I can just add, I mean, for purposes of reference, kasi medyo ang tawag sa program ng DSWD, ang ibinibigay namin, ang tawag sa kanya, Cash Relief Assistance. That is under the AIX program. Iba yung tinutukoy ni Seth Banoy na kanila. Kasi parang nako-confuse yung mga tao na it's one and the same. No, they are separate programs with distinct mandates and names. Sa amin, yung matatanggap galing sa DSWD, Cash Relief Assistance under the assistance to individuals in crisis situation. Sa inyo, ayuda, sa kanila, subsidy niya. Yan. So sir, kung may matatanggap ng AIX from DSWD, yung qualified motorcycle rider or jeepney driver, wala ng fuel subsidy. Maaring masasama pa rin po, no, Sir Johnson, kasi nga, right from the start, we identified na magkaiba yung sources of fund. Dito po, magkaiba ang kanilang kategorya. Dito po, they are considered as individual in crisis situation. Sa amin naman po, sa fuel subsidy, no, compared to sa cash payout program po ng DSWD, nakalagay po sa 2025 namin kung sino ang beneficiaryo. Ang nakalagay dun, financial assistance or subsidy to qualified operators and drivers like taxis, PUVs, ride-hailing services, and delivery riders. So maaari po, mas lalo yung mga operator drivers, maaari po makakuha pa rin ng ibang subsidiya, fuel subsidy, than the bibigay po ni Secretary Rex under AIX po. Total listahan na kayo yung mga tsuper. Pwede bang pag naglabas ng fuel subsidy, makasama na rin yung mga driver dahil common na reklamo nila yung pag fuel subsidy, wala sila natatanggap, direkta na pupunta sa operator. Tama po yan, sir. Kaya nga po inuuna ngayon ni Secretary Rex yung mga jeepney driver. Kasi
sila po yung we can consider under AX po. No? So sabi ko nga, once we complete the list, ibigay natin DSWD, kapag may pondo naman tayo, kukuhanin natin yung same list. No? So maaari po yun. At maganda po dito, binigyan ng prioridad ng ating Pangulo at saka ni Secretary Rex, yung talagang mga tutor, other than dun sa mga iba pa. So this time sir, hindi na lang sa operator makikinabang doon sa fuel subsidy. Tama po. Categorically, both operator and driver po. Secretary Rambo Laboy ng Radyo Kayo Manggit. Secretary, ito AX sa DSWD. Doon po sa DOTR naman, Secretary, hiwalay ba ito? Ibig sabihin, halimbawa, tricycle driver na bigyan na ng una. Doon sa ayuda naman o yung tulong ng DOTR, same driver na bibigyan din na. Pagdating po sa tricycle driver po, no, yan po kasi wala sa listahan po at wala sa, sabi nating jurisdiction ng DOTR, LTFRB po. Kaya nga po ito ay nagipag-ugnayan kami sa LGU at saka sa DSWD, kaya sila po yung inuuna ngayon. In other words po, pag naibigay na po yung sa tricycle driver, no, at ang pagdating naman sa fuel subsidy program, ang unahin po namin talaga ay those regulated by LTFRB. And unfortunately, ang tricycle drivers are with DILG and LGU po. Hindi po nasasama po sa amin. That's why AX po sila. So bukas, Secretary, ang DSWD muna, yung pondo mula sa DSWD. Then next, siguro sa mga ilang weeks or araw, yung DOTR naman, yung pondo ng DOTR. Tama ba? Tama po. Tama po. Sa madaling salita, sa direktiba ng ating Pangulo, we use the whole of government. Lahat kami, sabay-sabay, para matulungan ng ating mga maliliit na mga mamamayan na naapektuhan itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Secretary, ang mag-initiate dito, DSWD. Alam mo naman, nabanggit nyo, 17 LGU. Meron tayong EPAL law. Alam mo kung sasakantalahin na naman ng mga LGU. Ito ba pagkawalan ng DSWD? Malinaw po natin pinatutupad yan. At tulad na nasabi ko bukas, mabilisan po yun. Wala naman po talagang convergence na ng tao supposedly. Dahil pasok, bayad, dahil gusto rin natin, makapasada sila. Kasi this, nahihirapan na sila, ayaw na natin pa silang ilagay sa isang lugar na matagalan pa ng programa. Bukas, bayad, bigay ng tulong pinansyal, labas na po agad. So yes, the provisions of the General Appropriations Act will be followed. Other questions? Sorry. Yung part 2 nito, nakikita niyo ba? Kasi alam natin na yung nangyayari sa Middle East, hindi pa naman siya mag-iis, talagang matagal pa daw ito. Ano po, kung ngayon magbibigay na kayo this week, kailan din nakikita yung part 2 nito? I can't give you dates. Basta siguro mas sure na kami. Arangkada tayo bukas, 3 araw para sa tricycle drivers ng Metro Manila. By Monday, sisimulan na natin sa mga jeepney drivers at yung mga sektor pa sunod-sunod na yun, simultaneous sa labas ng Metro Manila. Now, ang siguro mas pwede pang i-point out, kung tumagal to, ang instruction ng ating presidente, kailangan multiple times kung tumagal pa to. But we're all praying na huwag na tumagal. Pero kung tanong mo, nakahanda ang gobyerno, yes. Bigyan na kita ng raw numbers. 139,000 will cost the government around close to 700 billion pesos. So nakahanda na yan. And tulad din na point out last week sa press con, yung AX program naman po talaga may 60 billion yan na naka-entrada sa loob ng General Appropriations. In-earmark na natin kaagad ng 30 billion para lang dito sa endeavor na ito na kung sakaling bumaba, meron nakalaan na pondo. Sir Barney and Sir Vigor, do you think ito binibigay ng DSWD and yung ibibigay nyo, do you think dahil po dyan hindi na po ihirit ng fair hike ang mga operators natin and mga chicken drivers natin and mga other PUBs natin? And Sir Vigor, kung naaprubahan na yun sa probinsya, magkakaroon ng increase ng city buses. Magkaiba kasi po yung pagdinig ng mga petition for fair hike dito sa subsidy.
sa tingin namin, kahit na may subsidiya na po at saka ayudang binibigay ng gobyerno, meron pa rin talagang there's some transport groups who are going to file petition for fare hike. Ang purpose kasi naman po ng fare hike is more of sustainability. No? To ensure na meron tayong transportation, to ensure na may sasakyan ang ating mga kababayan, mas lalo na magsesemanasanta. Ang maganda lang po yata nating isipin dito is really have to strike a balance between approving and giving a fair hike and also the capability of our commuters to pay the supposed fair hike. Kailangan po kasi balansahin yan eh. Hindi lang po pagbibigay ng simple na pag-aproba ng simpleng petition, isaalang-alang din natin mga commuters natin. So yun yung ginagawa natin ngayon. And sabi nga nila, ang fair hike din naman po ang isa sa layunin niyan is again, not only stability of transport, but more of stability of the price itself. Idadagdag ko lang, pakikita nyo, it's really an all-of-government approach. No? There is no one solution that would solve the problem. Hindi natin alam gano'ng kalalim ito, gano'ng katagal. So, maliban dito sa Philippines, maliban dito sa IX program, we're still finding other ways in order to help our drivers and operators. No? Kasama na po dyan sa tollway na pinatrabaho natin na secretary na mapapaba sana yung toll fees. Malaking bagay po yan sa ating mga provincial buses, sa mga UV Express, sa mga jeepney, tumahan po. Tollway kasama na rin po yung mga truck dyan. So there are other modes naman, no? yung ating pagbaba dun sa mga ANBS o pagbaba ng mga komisyon, ng mga ANCs, we're talking to them, mababaan naman nila, and they're responding positively to this para magdagdagan ang kita ng ating mga driver. Because hindi pa pwede natin ipatong natin sa pamasahe naman. So hopefully all these solutions put together, pati pagbaba ng baba, will address the issue of sustainability ng ating transport sector in the times of this crisis. Julian Villamero from Inquirer. Actually, same question lang, pero siguro tanong ko na lang din po sa inyo, sir, since nag-announce na rin kanina yung PISCO na they will do a transport strike on March 19. Baka do you see an issue with this na baka mas lalo kung mahirapan po ba yung commuters natin dahil mataas na yung tataas na yung pamasahe sa possible na tumaas pa yung fare hikes and then magkaka-transport strike pa. Like, do we see any preparations for this in DOTR po? Alam nyo, they have to lead up to stress naman kanila kakitain, kung meron ba, no? Pero siguro makikita nila, we'll be talking to them, to the leadership, para expect sa kanila kung ano mga pamamaraan na ginagawa ng ating gobyerno para ma-address yung sitwasyon ng ating drivers at operators. Sabi nga nila, mag-file ng petition for fees today. So, yan bang hilingan natin, dadaan natin sa proseso para naman mapagbigyan din natin yung ating commuters group at pagsalita naman kung sang-ayon sila, pwede. So all this will come good for process, all this we understand where they're coming from. Naintindihan ko natin lahat yan. Pero malilong naman kami nakikipagdayalan dito sa kanila para malaman nila itong mga action steps na ginagawa ng ating gobyerno para ma-address. We understand po sa sitwasyon ng ating public transport sector. Kaya po, ang ating gobyerno nandito na. Meron pa iba na working behind the scenes. So sana kung mag-strike man sila, huwag nilang tuloy sana yung dating ang traffic sa daan. No? At handa naman tayo kung talagang mahirapan yung ating mga commuters, we're ready to assist para hindi sila magka-problema pumunta sa mga destination nila. Siguro in relation na lang po doon, since napag-usapan naman po kanina na separate pa yung fuel subsidy dito sa cash assistance ng SWD. May target date po ba kung kailan possible lumabas yun? Siyempre kasi nararamdaman na po ng drivers yung effects ng pagtaas ng fuel prices. So can we expect po ba yun na this month or will it take longer? Target date po para sa Fuel subsidy. fuel subsidy. If we can get the NCA this week, tinatapos na lang po namin. By 4th week of this month,
we're going to start rolling out the fuel subsidy budget also. Fourth week ng March. Ano na ba ngayon? Third week na? Kapag may labas na po ngayon, handa na rin. Kasi meron na kaming listahan pagdating sa ating mga bus operators. Ang sinasabi lang natin ngayon, makuha lang natin yung pondo, bibigyan natin sa LTFRB. May mga regional offices naman po ang LTFRB. And this is not the first time, no? LTFRB is doing this. Previously, meron na rin tayong fuel subsidy program. So meron na nga tayo. Medyo handa na po at meron na naging proseso. Mas napaganda lang po ngayon because of Secretary Gatchalian case. Plus, short clarification na po sa kay Gatchalian. Magkano po ulit yung budget for this cash assistance? No, actually, ang bibigay ko yung budget ng AIX program. The AIX program runs at around 60 billion to 62, I believe. You can fact-check nyo that, nandyan sa range na yan. Pero naatasan kami ng Pangulo na itabi muna ang 30 billion para lang kung sakaling tumagal pa tong crisis na to, may naka-earmark for this cash relief assistance para sa ating mga chibero. Good morning po. For Sec Lanoy. Mamimigay na po kayo ng fuel subsidy, na rin din tayong AIX. Now, do you still see the need for fair hike po? Yung bakit po? Tama po. Kami po sa tingin namin kailangan pa rin yung fair hike. Sabi ko nga, for sustainability and stability later on. Alalahanin niyo po itong sinasabi nating subsidy. May mga computation kami. Kapag sa 10,000 subsidiya, baka it will last only 2 days daw, 2 days. 2 weeks. So itong binibigay naman nating fair hike, yung pag ina-aprobahan nating fair hike, is more of yung to be an ongoing concern pagdating sa ating mga transport group. But then again, yung presyo, kailangan talaga yung pamasahe, kailangan talaga reasonable at talaga naman kaya ng ating mga community. Sir, considering the urgency of the matter, bukas mag-i-increase na naman ang oil prices natin, how soon can we announce the fair hike, especially po sa mga GP? Since last week nag-announce na po for the provincial buses. Mamaya po, meron kaming meeting ni Chairman Vigor. May konting numero lang po silang kailangan i-justify sa atin. Pero bukas po, mag-anunsyo na po sila pagdating sa ating modern jeepney, traditional jeepney, P2P, and the other modes na napakaloob dun sa ating petition. Tomorrow po, definitely. Kasama po dun sa yung city buses. Opo, the metro buses. Tama. Sir, kung 30 to 45% ang increase dun sa provincial buses, dito po sa city bus, ano nakikita niyo benchmark? Yung parameter. Mamaya po i-announce ni Chairman. Pag-usapan po namin. Yung po yung mga numero kailangan namin. Again, kailangan kasi namin i-maintain yung level of inflation also. No? Because of what's happening ngayon, sinasabi nga natin kapag nagtaas ka ng pamasahe, ang kaakibat niyan ay ang pagtaas na ng bilihin at serbisyo. Ang kaakibat niyan ay pagtaas na kaagad ng inflation natin. So, imbes na makatulong tayo sa problema ngayon, baka makakadagdag pa tayo ng problema. So, yun po yung pag-usapan namin. But definitely po, bukas, mag-aanunsyo na po ang LTFRB dito kung magkano talaga yung itataas sa pamasahe. So, provisional ba to, sir, o fixed? May ba provisional, may ba permanent? Sir, Patrick Cruz po from Rapid. To LTFRB or DOTR, can the government provide enough subsidy para i-offset yung prices so that hindi na magkaroon ng fair hike? Although you mentioned sustainability. Pero can the government do that or hindi siya sustainable on the part of the government? Napakahirap po ng tanong niyo, sir. Can the government continue to subsidize the transport group? Or perhaps increase the subsidy para hindi na magkasanay ng mga commuter yung increase of fare? You know, we're limited with the financial resources and financial budget allocated to us po.
ang habol po ng ating Pangulo dito, ng Pamahalaan Nasyonal, mabigyan lahat. Mabigyan yung mga targeted beneficiaries, walang maiiwan. Pero isipin po natin, hindi lang po kasi ito yung programa ng gobyerno, hindi lang po yung AIX ni Secretary Gatchalian, hindi lang po yung fuel subsidy program ng DOTR. Meron po tayong sinasabing libreng sakay, service contracting. At ang kagandahan naman dito, we're trying to address at ang talagang directly benefiting from this program is the commuters also. So magpipalibreng sakay tayo, nationwide din ito, makakalibre yung mga pasahero. In the same time, we're helping yung mga super. Now, how to sustain this po in terms of numbers, siyempre hindi na po namin masasagot yan na yung financial. Pero one thing is for sure, na hindi naman po titigil ang Pamahalang Nasyonal na tutulong at to act upon certain ganitong condition at makakaasa naman po kayo na parati kaming a-action. On the part of the TNTS naman po, meron bang appeal under Part 2 increase fare? Meron po, kaya kasama ko sila sa unang napagbigay ng ating AIS program, kasama po mga TNTS. Paano po yung policy on that? And meron bang parang date na ina-eye for that fare hike? Kasama ko yan sa aking usapan ng Secretary Balo, yung pagtaas. Pero siya petition for fare increase po, ating mga TNTS. Thank you po. Hi, good morning. Elijah from KPC. Hi, Secretary. Last time we gave out fuel subsidies was in 2023. Umabot ng 10,000 peso each yung binigay natin to modern PUGs. But differently, 6.5 for traditional. Right now, ano yung inaaral natin range of support for fuel subsidies sa ating mga public utility? Oo po, and then po ating benchmarking only because yung modern PDJs po dati, mas malaki po ang konsumo ng crudo versus yung ating traditional PDJs. Pero we're starting with those numbers and then nag-compute through time. Kasi si driver mo natin nakatarget po lahat po. And then there are other, mas marami po ang driver compared po sa mga operator. So gusto natin pabigyan as Construction Secretary Bato, kailangan mabigyan natin. Tapos, dun sa nabanggit ni Secretary na itatap na natin yung service contracting program funds natin, when can we start rolling out libreng sakay? And I believe that is sa bus na siya, but we have new bus parking transit systems in the provinces. Mako-cover din ba sila? Thank you. Yes sir, already requested for the release of the SARO. Kapag may pondo na po tayo, hopefully we can start this by second week of April this year. At nationwide po ito. Hindi po ito pang Metro Manila lang. Lahat po ng sa tingin natin, mga highly organized cities and places na may malaking commuters talaga, ay makikinabang po dito sa service contracting natin o libre sakay. Last, is it during peak hours na or for the whole year? That is something we have to discuss kasi ang plano natin dito, ang end goal natin is to extend the funding kung gaano katagal ng ilang buwan, no? So we're thinking na baka kaya hanggang 3 months, no? It could be off-peak, it could be peak hours lang. Pero ang nakasanayan natin ngayon is the peak hours. Doon natin ililibre sakay para mas tumagal yung pondo natin. Last question. Last na yan. Asher Kadapon Jr. po. Sir, hindi ako ng update dun sa possible digital distribution of fuel subsidy. Ano na pong updates? Opo, sinulatan po natin lahat ng mga electronic money EMIs, ang tawagin nila, approval ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Invited them to participate here, kasama na dyan, yung ating GCash, ating Maya. So, isa yan sa ating pinag-aaralan kung yan ang pinaka-magandang pamamaraan para pamahagi itong darating na fuel subsidy. So, hindi lang tayo nakatutok sa isang bagay, but then it is convenient, transparent, and the easiest plan para sa ating mga operators and drivers para mag-distribute ito into the best transparent possible.
So thank you. Thank you.